Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Micmon gamit ang Termux application na pwedeng ma-install from Google Play. Gusto ko po munang i-promote ang aming store at MedStore, Lazada. Pwede po kayo makabili ng mga routers na pwede nyong gawin pang piso wifi sa pinakamurang halaga. Basta meron po kayong net, pwede po natin pagkakitaan yan. So, ang una po natin gagawin ay mag-connect tayo dun sa Microtik wifi natin. So, ang name ng Microtik wifi natin ay MedStore Lazada. So, click lang natin yan. Open natin, connect tayo sa wifi. Tapos, automatic, meron pong login page. Kung wala po, punta po tayo sa browser lang para makakonect tayo dun sa login page. So, punta tayo sa browser natin. Then, type natin ang only.net. Yan po. Next is yung code na gagamitin natin para makapag-internet tayo dito. Meron po sa manual na username at password na kung saan makikita yon sa topmost part. So, ipapakita ko po. Ito po yung sample. Ito po yan. So, sa username and password natin ay meron tayong 7868. So, yun po yung gagamitan natin para makapag-login tayo sa internet ng Microtik wifi natin. So, punta tayo sa login page. So, ang number ay 7868. So, submit lang tayo. Click OK. Automatic po, meron tayong connection na. So, make sure lang po na merong internet ang ating router na naka-insert sa internet port na Microtik galing sa modem natin or internet source. So, punta na po tayo sa Google Store or Play Store. Click natin Play Store. Then, type lang natin ang Termux. Then, diretso, pag nakita natin Termux, click install lang tayo. Then, automatic, pagka-install natin, i-open din natin ang application. Then, dun tayo mag-start mag-type ng mga scripts para ma-install. Hindi po ito katulad ng application na iba na diretso install lang, then kakagamit na tayo ng Micmon. Hindi po ganon. So, ito po yung process para kung saan ma-install natin ng tama ang Micmon application. So, open natin. Punta tapo. Lalabas ang command prompt ng Termux. Then, tatype natin yung first script para ma-install. So, punta tayo doon sa script natin na naka-ready na dito. Okay. Yung pong mga script na to ay ready na sa description ng video na ito. So, pwede nyo i-copy-paste lang sa command prompt ng Termux. Then, go na po kayo. Or mag-start na kayo. So, first script po, copy natin. Then, punta tayo sa Termux prompt. Then, paste natin. By holding lang po yung fingertip natin sa command prompt. Then, paste lang natin. Then, enter lang. So, yan po yung first script. Make sure lang po na na-select nyo yung script. Wala pong labis, walang kulang. Kasi kung hindi po siya ma-install ng tama. Kung mahirap pong i-select or nagkamali kayo sa pag-type ng mga script, madali lang po ang gagawin. Uninstall lang po ang Termux, then gawin po ulit na i-enter ang mga script. Kung hindi po successful ang pag-install ng Micmon. So, 80% na po ang first script. Then, next script natin ay
ito. So, punta tayo sa pangalawang script, apt install curl. Copy natin, then paste ulit natin dun sa prompt ng Termux. Hold lang, fingertip. Alisin natin yung keyboard. Hold lang. Wait natin. Hold lang. Then paste lang. So, click natin ang pinakandulo ng script, then enter lang natin para lumabas yung keyboard. So, next ay pangatlong script na tayo. So, copy natin hanggang sa dulo ng .text. Then, copy, then paste. Escape natin tong keyboard para ma-select natin ang option o makita natin ang option to paste. Then, click natin sa dulo ng script para lumabas ang keyboard and makita yung enter option. So, click natin enter. Nag-install na po siya. So, next. Tapos na rin. Next script tayo. CH mode na tayo. Then, copy. Then, paste ulit tayo dito. Escape natin para mawala ang keyboard. Paste natin. Then, sa dulo ng command script para makalumabas ang keyboard. Then, click enter. So, nakapag CH mode na siya. Then, mag-install na tayo ng Micmon through /install-micmon. Yan. Wala pong labis, walang kulang dapat. Kasi every letter sa script natin ay importante. Hindi po siya mag-install or mag-execute ng code kung may isang kulang na letter sa script natin. Skip ulit natin. Kaya mag-paste. Paste natin. Then, enter. Yun. Successful. Nag-install na po siya. So, dito po sa part na to medyo matagal. So, dapat maging matyaga lang po kayo sa paghihintay. So, hintay-hintay lang po tayo. 20% na. While po tayo naghihintay, ako po ay magpapasalamat sa mga kliyente po natin na nag-avail na kung saan sila ay nakinabang din at ngayon ay kumikita dahil sa napakamurang piso wifi router natin. Sa router po na ito, pwede silang mag control ng net at makapag-create ng vouchers na pwede nilang ibenta sa pinakamurang halaga. May internet ka na, kumikita ka pa. At saka iniimbitahan ko po kayo na magbisita sa Lazada store namin at makita yung mga routers po namin na available. Yung pong ibang bumili sa akin dati, nag-upgrade na po sila. Gumamit na po sila ng mga mas magagandang routers na. Siyempre, pag mas maganda yung router at mas maraming user na pwedeng kumonek, automatic po medyo may kataasan po ng presyo. Pero, sabi nila, sulit naman. At kita naman po sa mga reviews ng items namin. Almost perfect. At napakarami na rin po ng followers namin at likes sa FB page. Meron po pala kaming FB page. Ito po yung Med Store Tech Solutions. Pwede po kayo mag-like kung nasiyahan po kayo sa tutorial na to. At ma-recommend din po ang aming page. So, mag-subscribe din po kayo sa channel na ito para kung saan mabigyan po kayo ng update. Click nyo rin po yung bell button
para pag mag-enter ako or mag-upload ako ng bagong YouTube videos, ma-update po kayo. Salamat po. Nag-install na po, malapit na pong ma-install. Yun, tapos na po. So, na-install na po ang ating Micmon application na kung saan pwedeng i-manage natin ang ating router, Microtik routers. So, escape natin ngayon. Punta tayo sa browser. Any browser would do, pero mas preferred ko yung Google Chrome. So, ang address po ng ating Micmon application ay 127.0.0.1:8080. Ulitin ko, ang address po ng ating application na Micmon ay 127.0.0.1:8080. So, enter natin yan since nandito na po. Yun po, lumabas na. Then, sa username, default lang po tayo. So, small letters lang lahat. Then, 1, 2, 3 ang password. So, dito po, advice ko na huwag nyo nang papalitan to para at least madaling tandaan. Kasi yung iba, nakakalimutan nila yung username at password. Kaya hindi na sila nakakalagin. So, login tayo. Actually, pwede natin baguhin yan dito. Pero, advice na huwag nyo na pong baguhin. Yan po yung router admin or Micmon admin. Then, ang gagawin po natin next ay mag-a-add lang tayo ng router. Ito po yung connection ng ating Micmon application sa router natin since nakakonect tayo. So, make sure lang po na nakakonect tayo sa Wi-Fi ng Microtik natin. So, sa IP address session name, any name you want. Let's say my Wi-Fi. Then, IP, Microtik. Default lang po tayo, 192.168.88.1. So, hindi po dapat mabago yan. Yung username at password ay yung 3 numbers na in-enter natin kanina. Ito po yan. Yung 7868 na nasa manual ninyo. So, tandaan nyo po, yung username at password ay yung nasa manual ninyo na ilalagay natin sa router list natin. So, punta tayo dito ulit. Then, username ay 7868. Password din, same din. 7868. Then, save lang natin. So, sa hotspot, lagay natin yung hotspot ninyo o Wi-Fi name. Sabihin natin may Wi-Fi ulit. DNS, automatic, lagi itong only.net. At nasa manual din po ito. Currency, PHP, since nasa Pilipinas tayo. Then, autoload, 10 seconds. Ideal time, 10. Traffic, 1. Live report, disable lang lagi. Then, save lang tayo. So, nakasave na siya. Since nakakonect tayo sa router at tama yung ating mga details dito, pwede na po tayo mag-click ng connect. Kung connecting lang po siya, automatic po, meron po tayong maling na ilagay dito. Maaaring username at password magkaiba or pwedeng hindi ito yung nilagay ninyo. Or yung IP address ay iba or may space. So, connect na po tayo. Since we check na tama po ang details natin, make sure lang po na tama talaga. Kasi yung iba medyo nahihirapan dito pero most likely nakakagets naman po. So, connect na tayo. So, connecting siya. Okay. Wait lang po natin. So, mali. Not connected tayo. Try ulit natin. Wait lang po. May nakalimutan lang tayong iset sa ating Microtik. Pero tama po ang ating details. So, ulitin natin.
So, connect lang tayo. Automatic dapat po magko-connect na yan. Yun, nag-connect na. Okay po. So, next po ay yung panel na ito. Ipapakita po sa next video kung paano gamitin. So, yan lang po ang pag-install at pag-connect ng ating MakeMon application sa router natin. Salamat po at magandang araw sa inyo.